Ang daming motorista ngayon. Grabe, sobrang saya mga Ride Out. Woo! Grabe, ang sarap magmotor. Grabe, ang ganda mo, Sierra Madre. Bakit ka ganyan? Ay, grabe yung fog. Para ka nasa Baguio, pero may kasamang araw. Alam mo yun? Sana mabisita nyo yung mga lugar dito sa Rizal. Ito yung pinaka-silent sanctuary ng mga taga-East. Lord, napaganda ng creation mo. Ito si Lloyd, yung ating pinsan. Naka-red na jacket. Naka-ABB yan si Lloyd. Sipag yung batang yan. Napakahirap ahulin ito nung nagbibisikleta ako makaka-ride out. Kaya saludo ako sa mga cyclist. Maganda na yung lugar na to. Pero mas marami pa siyang igaganda mamaya kapag natumbok na natin yung Infanta Quezon. Yes, mga ride out. Mag-Infanta Quezon tayo. Oops. Lord, ingatan niyo po, may nag-crash po. Lord, ingatan niyo po, ingatan niyo po. May nag-overshoot. Grabe. Binight ko lang to dati mga ka-ride out simula sa bahay. Hindi ko na natutuloy yung mga sinasabi ko. Kaganda ng mga tanawin dito. Tapos may dinosaur. Ayan, may dinosaur. Akala ko kilometer 90 lang yung ating ruta ngayon. Look at that amazing creation. Good morning mga ka-ride out. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay pupunta tayo sa kilometer 90. Dito po yan sa may Rizal. Kasama po natin ngayon ang ating mga ka-ride out. Ito po ay isang ride na first time ko rin pong gagawin. Nandito kami ngayon sa may Shelby. Time check namin ngayon ay alas 7 na. Paalis na rin kami ngayon. First time halos ng karamihan sa amin. Kaya patuloy kaming excited na may kasamang kaba. Pero nag-pray naman kami bago kami umalis ngayon. Dito sa right side natin si Tita Susan at saka si Kaloy. Bago kami tuluyang umalis sa meet-up place ay nag-head count na muna ang aming ride leader na si Kuya Ave at Kuya Dennis. Nang sa ganitong paraan, mas madali naming mamomonitor ang isa't isa sa biyahe. Pero kasabay ng pag-monitor sa amin ay ang pag-monitor ko naman sa kaba ko. Dahil ito na nga at papalaot na kami sa kalsada. Yung kaba ko dito umaabot na ng kilometer 90. Let's go mga ka-ride out! Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Let's go! Daming cyclist din ngayong umaga, no? Iba't ibang klaseng sasakyan yung laman ng Marcos Highway. Dati po ang dinadala namin bisikleta, ngayon mga nakamotor na. De baling mabagal, basta importante, maingat po tayo. Nakapagpagasolina na rin tayo kahapon kaya less na yung worry natin ngayon sa ride. Ang kailangan na lang natin asikasuhin is yung ating mental and physical fitness. Medyo mabibilis yung kasama ko. I mean, para saan mabilis na sila? Kasi hindi talaga ako mabilis magpatakbo. Lalo na alam ko na ang motor ay mabilis talaga. Nandito na tayo ngayon sa may Masinag. Medyo slow down dito kasi build up ng mga sasakyan dito. Ang highway na ito ay isang mahalagang daan na nag-uugnay sa Metro Manila patungo sa mga kabundukan ng Sierra Madre at Infanta Quezon. Diretsuhin lang natin tong Marilaki Highway. See you later mga ka-ride out! To be your friend, I wanna know Currently, if nandito you tayo sa may matter. tinatawag na puting bato sa may Rizal. Alam mo yung parang after ng buong linggo ng pagtatrabaho, lahat pumupunta dito sa may Rizal para sabihin lahat ng mga nangyari for the past whole week. Which is maganda rin naman dahil ang nature ay nag-absorb ng mga negative vibes and mga pangyayari sa atin. Mga ka-ride out, nandito na kami ngayon sa may Sea of Clouds. Dito yan sa may Boso-Boso. Ito yung isa sa sikat na spot na kung saan kung gusto mong makakita ng Sea of Clouds, dito sa kaliwa ko, maganda natin siyang matatanaw. Lalo na kapag mga bandang alas 5:30 hanggang alas 6 ng umaga. First stop natin, dito sa may Dunkin Donut. Napaka-importante na may first stop tayo kasi para alam natin kung saan tayo pupunta. At dahil wala pa nga kaming intercom o yung device kung saan kami pwedeng makapag-usap habang nasa rides, stop over muna ang means of communication namin. Kayo ba? Anong magandang brand ng intercom? So mga ka-ride out ngayon, pupunta kami ng Big C. Doon yata magbe-breakfast muna. Tara!
pababa tayo ngayon dito sa may Boso-Boso. Kahit na mataas yung sikat ng araw, ramdam mo yung lamig ng simoy ng hangin. Pero slow down lang ulit tayo palagi. Next stop natin mga Cride Out, Palo Alto. Dati nung cyclist ako, hirap na hirap akong umahon dito. Samantalang ngayon, isigaw mo sa hangin at tumindig at magsilbing liwanag sa dilim. Dito malaramdaman mo na yung simoy ng hangin. Dagdagan mo pa ng tahimik at mapayapang panahon. Ay, nako, napakasarap dito mga Cride Out. Siyempre, kailangan lang natin irespeto yung kalikasan kapag hindi kailangan masyadong maingay yung sasakyan, hindi masyadong mabilis yung mga pagpapatakbo natin. Alalay lang tayo sa mga pakurba-kurbang ganito. Mga Cride Out, ito yung sikat na Palo Alto kung saan maraming pitikeras dito. Ito lang yung moment na mararamdaman mo na ikaw yung artista at ikaw yung bida sa storya. Kasi ang dami ng pumipitik sa'yo dito, nakaka-boost ng immune system. Yeah. Yan, nasa harapan na natin ngayon si Kaloy at saka si Tita Susan, and then si Kat at saka si Lem sa harapan. And then kung kayo po ay nagugutom, meron po ditong kainan, mga ihawan, paresan. Everyday po sila nandyan. Nasa Marilaki Highway tayo o ang Marikina, Rizal, Laguna, Quezon Highway. Ito kasi mga Cride Out yung kalsada na kung saan nagduruktong ang bawat motorista. Ito yung kalsada na naghahatid sa bawat Cride Out natin na gustong pumunta sa mga destinasyon nila sa mga nasabing lugar at mga kalapit lugar nito. So naka-solid yellow lane ang ating kalsada. Ibig sabihin yan, bawal mag-overtake. Lakas na ating mag-bike. Yan, bawal mag-overtake pag solid yellow lane, iwasan natin yon. And dito rin, patuloy nilang pinopromote yung bawal na pag-iingay. For example, yung pagbubusina ng malakas, yung mga revolution ng malakas. Maraming mga hayop ang naninirahan dito na pwedeng ikagulat nila or ikamatay pagka sobrang gulat. Kaya panatilihin natin yung respeto sa bawat nilalang na nandito sa lugar. We are now approaching Garden Cottages. Ito po ay yung tinatawag na Magnetic Hill. Ang ayon sa alamat, pag umaahon ka daw dito, pakiramdam mo ikaw ay pinapabagal at hinihila pa atras dahil sa mga bundok sa kapaligiran na nag-uumpugan na kung saan may malaking parte para ikaw ay mag-slow down. Napakahirap ahunin ito nung nagbibisikleta ako mga ka-ride out, kaya saludo ako sa mga cyclist. Mga ka-ride out, nandito tayo sa may Radar Big C. Tinutulak na natin yung bike ko ngayon. Wala namang major sira, pero kasi mabigat yung karga ko eh. Kinikilabutan ako kasi parang nararamdaman ko ulit yung pagod, yung hirap, yung sakripisyo, and then yung dedication habang inaahon mo tong Magnetic Hill. Ito yung mga halos 10% gradient, dire-diretso to. Mahina ang recovery dito. Ang dami rin mga nagtitinda dito. May mangga, may suman. Kaya kung sakali man na ikaw ay abutan ng gutom, may mga tindahan ka na tatakbuhan din dito. Tahimik, liblib yung lugar, pero makikita mo na yung mga residente ay simple na naninirahan dito. Pero mga ka-ride out, mas maganda pa dito. Ay hindi pala, mga ka-ride out, maganda na yung lugar na to. Pero mas marami pa siyang igaganda mamaya kapag natumbok na natin yung baba ng Sierra Madre. Papunta na tayo ng kilometer 90. Kukwento ko sa inyo kung ano yung naging karanasan ko nung nag-Infanta Quezon ako dati. Isa sa memorable experience ko dahil pinuntahan natin siya mag-isa. Malapit na tayo sa next stop natin, yung Big C. Oops. Lord, ingatan niyo po, may nag-crash po. Lord, ingatan niyo po, ingatan niyo po. Grabe, nakita ko yung nakita ko yung out of balance na motor. Nakahandusay siya doon. Sa pakurba nangyari yung aksidente. Dito na tayo. Mga ka-ride out, nandito kami ngayon sa may Big C Coffee Shop. Kainan din dito. So kumain kami ng mga iba't ibang klase ng silog. Ito yung pinaka-breakfast namin, tapos nag-enjoy, get to know each other, yung mga bagay na kung saan interest namin. And then, nakakatuwa lang kasi nakaka-relax kami dito, tapos may magandang view ng kabundukan. Pero ito pa lang yung small portion ng mga magagandang view dito sa may Sierra Madre. After namin dito, yung next stop namin is yung baba ng Sampaloc. So, regroup ulit kami doon bago kami tuloy ang pumasok sa magagandang tanawin ulit dito sa Rizal. So, samahan niyo ulit kami mga ka-ride out. By the way, yung food nila dito, masarap siya.
Medyo ang concern ko lang, medyo matagal lang yung serving. Maybe it's because marami yung niluluto nila and freshly cooked lahat. Hi mga Cried Out! Tayo ngayon ay nakapag-pack up na. Grabe yung truck. Kaya ingat lang sa pag-overtake ha. Pagka 2 solid lanes, strictly 2 solid lanes lang tayo. Nauna sa lead ngayon si Kuya Abe. Time check natin ngayon, 9:35. Pero again, malamig pa rin na simoy ng hangin. So, yung elevation natin dito, naglalaro siya ng mga 10%, madalas yan. Ang dadaanan natin na isang sikat na kalsada dito is yung Devil's Corner, kung saan makakita ka ng mga pumipitik din. Pero iniiwasan din dito yung pagbabanking na tinatawag. Kasi delikado yun. Marami kasing nagkakos ng accident, hindi lang sa isang motor, pati na dun sa mga nadadamay. Ang daming truck ngayon. Kaya mas maganda dito lang tayo sa gilid. Kaalalay lang muna tayo. Nung nag-camping po ako dito sa May Rizal, ito po yung isa sa dinaanan ko mga kalsada. Gamit po ang aking bisikleta mga Cried Out. Tama po. Sabi nga nila, bago mo makita yung ganda ng isang lugar, kailangan mo siyang paghirapan. Kahit saang aspeto ng buhay, kailangan mong paghirapan ang isang bagay. Talagang pinagod ko ang sarili ko makapunta lang sa napakagandang campsite dito sa Rizal. Pero sabi ko, kung tatanungin mo ako ngayon, kaya ko pa rin naman, pero kailangan ng sapat na preparation. Nag long sleeves na tayo ngayon, tsaka may nag-overshoot na motor. Okay na ako dito sa gilid. Nakakatakot talaga. Hindi mo alam kung kailan darating ang aksidente. Ay reminder na lagi lang tayong mag-iingat. Dito sa pagliko-liko, tinuturuan nila ako na gamitin din yung body weight ko. Go with the flow with your motor. Kapag kakakanan, medyo mag-sway ka sa kanan or even sa kaliwa para makuha mo yung balance ng motor mo. Kasi nung una stiff talaga ako, kaya parang nakakaramdam ako ng out of balance. Ito na yung Devil's Corner, mazigzag na kalsada. Grabe naman tong sasakyan na to. Sa amin pong lahat na nandito, ako po talaga yung pinaka-bago pagdating sa pagmumotor. As in, totally, wala pa akong experience talaga. Ito yung manukan sa aking kanan. By the way, kung gusto niyo pong maghanap ng mga iba't ibang klase ng campsite, nandito po lang yan sa May Tanay. Ito po, sa kaliwa ko, yung mga iba't ibang campsites na nabisita rin natin before. Gamit ang bisikleta. Pero hopefully, magamit ko rin po yung aking motor sa pagka-camping sa susunod. Mga ka-Ride Out, papakita ko sa inyo yung isa sa magandang view dito bago mag-Sierra Madre. Nasa right side natin eh. Yan, ang ganda oh! Ay, alam mo yung napakasarap huminga pag nakakita ka ng mga kabundukan. Napakagandang pagmasdan. So in this life, try to move too fast, or the good times will roll by. So don't just slip by. Dinect ko lang to dati mga ka-Ride Out simula sa bahay. Anong oras akong umalis nun? Alas 3 yata or alas 4 ng madaling araw. Wow! Ganda! Grabe! Sa totoo lang, ganda ng kalsada nila dito. Wow! Ganda! Hello! Red Keep! Dinosaur! Grabe oh! Tingnan niyo yung mga view mga ka-Ride Out. Buti na lang nag-CR na ako kanina. Naiihi ako pagka maganda ang view eh. Ganda no. Grabe mga ka-Ride Out, ang ganda dito. Alam mo yung isang mahabang ahon lang siya, mga pakurba, pero ang tahimik. Kahit sabihin na natin na maaraw, mainit, pero naglalaro yung lamig ng simoy ng hangin sa sikat ng araw. Tapos maganda yung kalsada niya, pero ramdam mo na paahon ka ng paahon. Ang berde ng kabundukan dito sa Rizal, sobrang ganda. At makikita mo yung kulay ng lupa dito sa kanila, mapula-pula. Ibig sabihin, sagana sa nutrisyon ang lupa dito, na kung saan yung mga pananim nila ay talagang nagbubunga.
Nasisilayan niyo po ba yan? Nandito na tayo sa may I Love Tanay Rizal. Madilay-dilay. Pero grabe, parang ang destination mo is yung marating mo yung kabundukan dito sa may Infanta Quezon. Ang tanong, may gasolinahan ba dito? Nababawasan na yung bar ng motor ko eh. Nakakatakot pagka naabutan ka dito ng ubos ng gasolina. Kaliwat kanan yung ganda ng view, ano? Grabe, may mga cyclist pa rin na nandito. Grabe, ang ganda ng buntok sa kanan ko. Kinikilabutan ako sa ganda ng view dito talaga. Makikita mo na saganang-sagana ang kabundukan ng Sierra Madre. Kaya naman sana ay huwag itong pabayaan, huwag tayuan ng mga minahan at patuloy na i-reserve lang siya as a silent sanctuary. Ganda, oh. Dito pala makikita mo na yung berdeng-berdeng kulay ng mga puno, no? Ang Marilaki Highway ay 117.5 kilometrong bulubunduking kalsada na nag-uugnay sa Metro Manila patungong Infanta Quezon. Ito ay kilala bilang isa sa pinakamagandang scenic drives malapit sa Metro Manila na sikat sa mahihilig sa road trip, motorsiklo at bisikleta dahil sa mga matatarik na liko kabilang ang mga kilalang bahagi tulad ng Big C at Devil's Corner at ang nakamamanghang tanawin ng kabundukan ng Sierra Madre. Pero bukod sa magagandang bagay ang pwede mong maranasan sa Marilaki Highway, huwag din natin kalimutan ang ilang sanhi kung bakit mahirap magbiyahe sa rutang ito. Una, mahirap bumiyahe dito kapag may bagyo at habagat. Ang tuloy-tuloy na pag-ulan ay sanhi upang lumambot ang lupa para magka-landslide. Pangalawa, ang pagbiyahe ng madaling araw hanggang maagang umaga, yung alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Madalas makapal ang fog o hamog at bumababa ang visibility na sanhi upang hindi makita ang kalsada. Isa pa sa dahilan ay tuwing Sabado at Linggo ng madaling araw, puno ang kalsada ng mga leisure riders dahil dito nagkakaroon ng matinding trapiko. Okay, tapos na tayo magpahinga. Patuloy tayong aahon ngayon mga ka-ride out. Nandito na tayo sa may Santa Maria. Ano pa? Thank you, kuya. Nasa may Laguna na po tayo. Santa Maria. Grabe ang lamig dito. Alam mo yung makikita mo yung pine trees? Pine trees ba to? Oo, inaahon ko pa to mga ka-ride out dati. Gamit ko naman ng road bike. Mas magaan siya. Pero syempre, ang pagod hindi naman nagbabago. Time check natin, 11 o'clock ng umaga. Pero ang panahon dito parang alas 6 ng umaga. Lamig. Sa ride namin ngayon, we make sure from time to time, sinasabi namin kung saan yung stop point, sinasabi namin kung papahinga kami. Kasi importante na kontrolado mo yung takbo ng motor mo. Dapat physically and mentally fit ka rin sa biyahe. Nararamdaman ko, malapit na tayo sa kilometer 90. Ang palatandaan ko dyan yung eskwelahan dito sa right side natin eh. Maraming campsites din dito. Isa to sa may pinakapayapang kalsada at lugar. On our right side, meron din ditong parang mga hotel or room for rent para sa mga gustong mag-overnight. Pagka halimbawa, inabutan ka na ang gabi na sa kalsada at gusto mo na muna magpahinga dahil sa pagod, yan, pwede dyan. Tapos kinabukasan, pwede ka na kagad mag-ride. Eto na yung eskwelahan sa kanan natin. Wow! And we are now approaching the kilometer 90. Kaso, wala na yung arko. So mga ka-ride out, nagpicture lang tayo dito sa may kilometer 90. Dediretso pa tayo doon. Nauna si Kuya Abe at si Lloyd. Di na sila nag-stop dito. Mainit na ngayon. Pero yung init niya, hindi naman siya nakakasulasok na masakit sa balat. Hindi natin alam kung ano pa yung kakahinatnan ng dulo nito. So samahan niyo pa rin ako mga ka-ride out. Let's go! Mga ka-ride out, ito first time ko tong tatahaking kalsada kasi hanggang dun lang ako dati nung nakabike ako. So excited na ako kung ano yung mga sceneries na makikita natin dito. Time check natin, it's past 11 in the morning. Sabi ni Kuya, mahaba pa daw itong biyahe na to kung talagang dedire-diretsuin mo to hanggang Batangas, si mga ganon, Quezon, ganon kahaba. Alam mo yung nakikita mo yun na malapitan yung mga kabunduan dito. May mga certain checkpoints dito
dito. So dahan-dahan lang din tayo. One of the bucket list na na-checkan natin ngayon. Wow! Usong-uso yung ganitong kurba tapos biglang ahon na ganyan. Marami pa tayo matutunghayan ng mga magagandang lugar dito. Yung alay ko nga pala sa palad, medyo nawala na kasi nung huminto tayo saglit para magpa-picture, medyo bumabalik lang unti-unti. Pero sabi nila Lloyd, masasanay ka rin kuya, ganyan din po ako dati. Kasi Kaloy, sabi niya. So ibig sabihin, kailangan marami pa tayong long rides na puntahan. Yun! Tapos ang maganda dito, konti lang yung mga sasakyan. Etong spot na to para tong sa Maliko, Pangasinan, no? Yung pakurba, tapos kulay-pulay yung lupa. Taas. Kaya naman to yung 1,675 meters or 5,500 feet above sea level. Nakakaramdam na ako ng pagod. Maliko Bikers Camp. Parang view deck din siya. Pero hindi pa yun. Ang ganda naman ng cafe na to. Ang pangalan niya, si Esperanza. Ganda ng view mga ka-ride out. So napabasa ko na rin dito yung mga lomi-lomi, Batangas lomi. Tingnan nyo sa kanan ko mga ka-ride out, no? Kung gaano na tayo kataas. Kanina kasi hindi natin siya napapansin eh. Itong bundok na nasa harapan natin, nakala natin napakalapit na. Kanina pa siya nandyan, pero hanggang ngayon hindi pa rin natin siya marating-rating. Pero grabe pag tinignan mo siya, para kang kakainin ng buhay. Tingnan mo yung frame niya. Grabe mga ka-ride out, sobrang ganda dito. Wow! Balay gubat. Balay ibig sabihin bahay, di ba? Parang kasa, ibig sabihin bahay or tutuluyan. Puro kurba talaga yung kalsada dito. Siguro pag nag-Batman loop, ito rin yung main road na kailangan mong tahakin, ano? Yung wala ka na lang ibang maririnig kundi yung huni ng hangin. Kasalukuyan naming binabaybay ang Barangay Tagumpay dito sa Real, Quezon o ang Kilometer 104 ng Marilake Highway. Isa itong sikat na pasyalan at panghingahan ng mga siklista at motorista dahil sa tanawin, malamig na hangin at mga kalapit na kainan bago bumaba patungong Infanta o Real. Currently, nandito na tayo sa Kilometer 104. Na puro lusong na to. Grabe, isang mahabang ahon na pakurba-kurba. Ngayon naman puro lusong na. Grabe yung taas. Alam mo yung napapaslip ako sa upuan ko kasi bawat hulma ng kurba pababa. Grabe, paano to pag inahon ng mga bisikleta? As in, pa-zigzag talaga siya, oh. Yung inahon ko kanina na ganun kataas, ngayon binababa ko siya. Grabe. Akala ko kilometer 90 lang yung ating ruta ngayon. Baka kilometer 190 yung ating tatahakin pala. Wala tayong kasabay at the moment. Ang ganda. Para kang nasa Switzerland. Grabe to. Alam mo, para kang nasa literal na pusod ng kagubatan. Saan na kaya sila? Masyado ba silang mabilis o masyado ako mabagal? So high, feet on the ground, but I still get by. The rules were made for someone else to try, but not me, not me. They said slow down, son, take your time, but I was born running every stop sign. Sky is the limit, no chance to hold. Mga ka-ride out, hindi lang pala kilometer 90 yung tatawirin natin. Falls ang pupuntahan natin. Grabe. Adventure po tayo ngayon at dito natin masusubukan si Pau Pau, ang ating ADV motor.
Grabe, ang daming motor. Hindi mo akalain na sa gitna ng kagubatan na to, merong natatanging at natatagong falls. Tara, park muna tayo. So mga ka-ride out, nandito tayo ngayon sa may Pinlock Falls. Dito yan sa may Quezon. Napapaligiran siya ng mga puno at saka halaman din talaga. At simpleng falls lang siya. Hindi ganun kataas. Hindi ganun kalinaw yung tubig niya. Medyo may pagka-green. But sa tingin ko malamig ang tubig dito. Tapos may mga cottages din dito. Yan, may mga kainan din dito. Simpleng falls na kung saan pwede kang mag-unwind. So after namin magpahinga dito sa Pinlock Falls, babalik na kami, aahaw na kami pabalik. Imagine mo, napunta na tayo ng Quezon and hindi natin lubos akalain na yung kilometer 90 magiging Quezon destination. Ngayon, pupunta kami ng Casa Cecilia. First time ko mag-Quezon, ikaw? First time ko din eh. First time mo rin. Oo. Feeling ko mas malayo na sa susunod, no? Oo, mas malayo na mga ganun. Philippine loop. Philippine Loop agad. Anong gamit natin sa Philippine Loop? Road bike. Road bike. Tsaka MTB. Sa tingin mo, kaya pa ng gas? Kaya pa naman ng gas. Kaya mo, sa Casa Cecilia, tingin tayo ng premium na Emperador. Tulak ko na lang ako mamaya. Sayang naman yung leather jacket mo, itutulak kita. So mga ka-ride out, nandito tayo sa Pinlock Falls at hindi kompleto ang ating ride. Pagka hindi natin nakikilala ang ating mga kasama, di ba? So simulan natin dito. Hello. What's up? Shout out! Kumusta ka ang ride? Masaya, nakakahilo. Gumagano-ganon ako kasi baka wala na yung mga kasama ko sa likod. Shout out, ayun lang. Kamusta ang Quezon ride? Ayun, nakakaantok, masaya, at may susunod pa. Ay, shout out! Sino yung shout out ko? Yung mga anak ko. Iniwan ko para makapaggala. Ayun! Kaya pa kay Ayon! Kaya po. Shoutout ko eh. Shout out sa bebe ko dyan. Ano man ang dad mo? Aya Katrina Domingos. Ma'am, shoutout! Hello po, Dennis. Shoutout sa miss ko, nasaan doon? Ayun. Shout out. Para kaninong ride na to? Para sa atin. Unwind. Unwind ride. Hello. Shoutout. Hi. Ako pala si Master Abidon. So yun mga ride out, tara, punta na tayo ng Casa Cecilia. Hi guys, nandito kami ngayon sa may Casa Cecilia. Dito lang yan din along Marilaki Highway. At Christmas na Christmas ngayon. So time check natin, it's 1:45 at ngayon ay kami kakain. Ang ganda ng lugar, no? Very, accommodating. Very, aliwalas. Tapos, napaka sarap ng simoy ng hangin. Tapos dito, meron silang resort area. May pool dito. So mga ka-ride out, tayo ngayon ay magka-carbo loading. Nag-order po tayo ng sinigang, lechon paksiw, tapos rice. Tapos sila ate doon nag-order din ng pansit, tapos ng tokwa, ng sinigang, rice, carbo loading. Alam nyo mga ka-ride out, sabi ko sa isip-isip ko, sinasabi ko kung nakakapagod ba ang pagmumotor. Ang mindset ko, hindi nakakapagod yan kasi syempre nasa motor ka lang eh. Pero, nakakapagod pala ang pagmumotor. Marami kang dapat i-consider pag nagmumotor ka. Unang-una yung safety, dahil unang-una, mabilis yung daladala mo, mabigat yung daladala mo, hindi yan biro-biro. And then, pagka umaandar ka, syempre cargo mo yung maraming bagay sa paligid mo. Kaya naman sabi ko, saludo ako sa mga nagmamotor din talaga. And dito sa amin, ako lang talaga yung pinaka-least na nagmamotor. Kaya naman, antok na rin ako ngayon. Pero, kailangan nating labanan yung antok natin. Kailangan nating kumain ngayon. Tara, samahan nyo kaming kumain! Grabe, nasa ibabaw natin yung hélice ng isang windmill. Isang windmill.
Napakalaki. Wow! Solid, solid. Mga ka-ride out, successful ang ating first long ride dito yan sa May Quezon. Muli, maraming salamat sa mga nakasama ko at salamat sa solid niyong suporta. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe. Power! Peace out! Wapak!